Ano ba mga linyada ng Team Iskulin? O sa inyo na. Yung akin na, I can't speak for everybody, no? Ako po si Mau Asierto ng Taxman Game Farm. Morning. Ayun mga ka-idol. So, wala lang, masaya lang. May farm visit na naman tayo ngayong araw na to. Siyempre, Mother's Day. Mother's Day, may farm visit tayo mga ka-idol. Pero late nyo na ito mapapanood dahil edit pa natin to. Pero bago ang lahat, kahit late nyo na mapanood, Happy Mother's Day sa mga nanay na masisipag, yan. Especially sa asawa ko, sa nanay ko, sa mama ko, yan. Happy Mother's Day. So ayun mga ka-idol, mabalik na ulit tayo sa ating vlog. So nandito tayo ngayon mga ka-idol sa isa na namang farm dito sa Norsagaray, Bulacan. Kilalang kilala na tong farm na to mga ka-idol. Pangatlong beses na natin to napuntahan mga ka-idol. Nandito tayo ngayon sa... So mga ka-idol, papayta ko sa inyo. Dito tayo mga ka-idol. Ito, ayan o. Ay Taxman Game Farm. Yan, kay Sir Mau Asierto. Hindi na natin ito papahabain. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go! Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong. Farm mo, kwento mo. At nandito tayo ngayon sa Norsagaray, Bulacan. Master Win. Siyempre, nandito tayo ngayon sa may Norsagaray. Tigbi ba ito? Barangay Tigbi. Barangay Tigbi, no? Yeah, for today's vlog, hindi na to bago sa atin mga kapatid. You know why? Kasi galing na tayo dito last year sa farm ni Sir Mau Asierto. Ayan, o, diba? Bonggay shoot, diba? Siyempre, bago tayo mag-start, pakilala muna natin yung mga ibang tropa. Simulan na natin siyempre ang inyong lingkod, Win Castro TV, at pangatlong channel, Manong Win, Team Pausbong. At siyempre, ang katabi ko naman ang aking utol. At ako naman po ang inyong lingkod, Yams TV. Pakisupport na rin po yung ating bagong channel, Yams TV. Next naman natin si Kuya Ricky. At syempre, Rancy Vlog po sa FB page at sa YouTube channel natin, Rancy Vlog 2.0. Please subscribe po. At siyempre, kasunod natin si Brother Kigi. At yes, I'm your boy Kigi. Ang Facebook account is Kigi. Dalawang Facebook account natin, Kigi Alliance at Kigi Prospero. At ang ating YouTube channel na Kigi TV. Like and subscribe and syempre pa-share na rin. At ang kasama natin na si... At syempre si Kuya Bok, ay vlog boto sa Facebook natin, Daphne Dokila. At syempre yung pangatlong channel natin, Kuya Bok 2.0. Magpapangapat pa tayo soon. Ang dami. At syempre, co-host natin ngayon ay wala iba kundi si... Sige, sir. Mau Asierto po ng Taxman Game Farm. Ayun, Sir Mau, bati ka po sa mga followers natin. Magandang araw po sa lahat ng mga followers and subscribers and viewers po. Welcome po kayo dito sa Taxman Game Farm po. Ayun. At syempre bago natin umpisahan to alam niyo na, sobrang gasgas na to. Amen! Pero kailangan pa rin natin to yung ginawa natin yung unang video natin pare, last year pa. Oo. So for sure, maraming hindi nakapanood. I-refresh lang ulit natin. I-refresh natin. Yeah. Balik natin yung nakaraan paring Daphne. At syempre yan, Sir Mau, paano ba nag-umpisa si Taxman? Nung may bata pa lang kasi ako, may awareness na ako sa manok. Pag-utusan ng lolo, mag-alaga ng ganyan, mga manok before. Ilang piraso. And then, nung mga bandang pa-college, na-enjoy ko rin yung environment, yung manok itself, ba, yung sport.
And then, nung medyo mag-umpisa na ako ng career ko, at that time, may bili-bili kaming manok. Magkaroon ako ng chance makapag-breed, makapag-umpisa ng makapag-seryoso dito sa manok. So, ginawa ko rin kagad. Nag-farm na rin kagad kami. And then, we go commercial. Ayan. So, then the rest is history. So, ganun lang naman siya nag-start. So, Sir Mau, kasi ang karamihan ng mga followers namin, mga subscribers namin, is talagang mga baguhan sila eh. Mga gusto nilang matuto sa pagtayo. Yung iba nga, syempre ako may negosyo na nagtatanong sila, Sir, sa susunod naman na vlog nyo, patanong naman sa susunod yung farm owners, which is ikaw naman ngayon, naman ngayon, na nabisita namin dito sa Taxman. Gusto nila kung paano sila mag-start at ano ang mga dapat at hindi nila dapat gawin na pwede nating i-share sa kanila. Ay, lagi ko namang sinasabi, kailangan na umpisan lang lagi lang tama. Sa tamang panahon. Kung hindi mo pa panahon ngayon, ibig sabihin, hindi mo pa kaya, huwag mong pilitin. So, darating yun. Kung talagang para sa'yo, darating yan. Tamang panahon. So, tamang sistema, mga materyales, tamang management, yung tamang makasama sa... Kasi hindi mo naman kayang gawin mag-isa to eh. Diba, kailangan mo rin ng mga farm hands, makasama dito sa pag-aalaga ng manok. So, kumuha kayo ng mga tamang tao. So, basta lahat lang maumpisahan ng tama. Tapos, wag talaga mahihiya mag-umpisa ng maliit. Start small para kasi sabi ko nga kanina, along the way, maraming challenges eh. May failures along the way, no? And it's just a part of success. Okay, mas maliit lang muna yung exposure mo, mas maliit mo inumpisahan, madapa ka ng konti, mas madaling babangon. Oo, ganun lang. Kasi pag malaki ang kagad, tapos in-expect mo kagad yung returns, medyo mahirapan ka dun. Sakit. So, kailangan may proseso, may journey eh. So, you should enjoy the progress, no? So, yun nga, umpisa ng tama, wag maghiya, wag mahiyang umpisahan ng maliit. Start small and think big. Ganun. Ayun, so guys, coming from Sir Mau, ayun nga, na gustong magsimula, sa payo ni Sir Mau na magsimula kayo, huwag kayo mahiya dahil porket galing kayo sa backyard, ilan lang yung manok nyo. Lahat naman halos eh, di ba Sir Mau? Yes. Wala Wala, naman nagsimula na marami. Totoo. Lahat naman nagsimula sa umpisa. Yes. Saka ito, tandaan ninyo ha, mas magandang pag dumating kayo sa success, mas maganda yung mapagdaanan mo lahat yung paghihirap eh. Yes. Para pagdating ng panahon, yan din yung ikukwento natin sa mga gustong matuto. Correct. Oo. Tsaka mas ma-appreciate mo yung success mo later on pag nakita mo, na-realize mo kung ano ka noon. Yung transition, di ba? Yung progress, yung improvement. Nakaka-proud. Mas mamomotivate ka further. Coming from humble beginnings. No? Humble beginning, so wala namang may mag-umpisa ng ng ganung kagad, di ba? Kaya unang-una sa lahat, manok ito. Bago naman naging manok, itlog muna yan. Yes! Di ba? So, bago naging itlog yan, may pinanggalingan din yan. Hindi pa kagad-kagad. Take it easy. Just enjoy the The process. process and the progress. Curious lang ako, pare ah. Kasi alam ko sa mga kaibigan natin na nakapunta dito at mga bagong kilala pa lang si Boss Mau. Bakit Taxman, pare, yung pangalan ng And then, sasabi ko na rin before nga, other than this, if it's a livelihood, hanap buhay itong farm, game fowl, isa sa may nahanap buhay ko kasi is I'm a tax accountant. So, we have an accounting firm dyan sa Quezon City, which deals mostly yung practice namin sa taxation. So, yun, tax services sa mga kliyente, sa mga negosyante. Then, integrate ko na lang siya nung tayo ko ng farm, inisip ko ng pangalan. Yun naman yung ginagawa ko. May nagsuggest sa akin yun, Taxman, yan. Sinubukan muna namin noong una, entry sa mga maliliit na events, medyo nagsuswerte. Ginawa na rin namin pangalan eventually ng farm. So, yun siya. Akala ko nung una, siyempre isipin pag Taxman. May sa singer, yung banda ba yan? Yung Beatles. Beatles. Kanta ng Beatles din yan, yung Taxman. Taxman, no? Oo. So si Taxman Game Farm, sir, is kabilang
po sa Team Escolin. Yeah, oo. So, ang mga linyado nyo po are all Escolin lines. Esculin lines, mostly. Gwapo't magaling, kung tawagin Yun, nila. dapat magaling. Yan. Of course, yan, malaking credit natin sa grupo, especially sa magkapatid Marlon and Martin Esculin. Saka sa partner ko kay Bert Siling, which siya yung nagdala sa akin sa grupo. So simula nga nun, lagi ko sinasabi, simula nung nabitbit ko yung mga bloodlines na meron sila, plus yung sistema, yung system, lahat ng tulong kasi bibigay sa'yo eh. As long as you're willing and, di ba, at available naman sa kanila. Hindi naman sa amin, hindi madamot eh. So simula nung naging, yan, nabilong ako sa Team Esculin, medyo gumanda yung progress ng aking, yung ginagawa natin sa farm. Nakatulong. Oo. Saka yung manok, na yung bloodline nila, yun din talaga yung gusto kong manok sa totoo lang. Even wala noon pa. Pangarap niya rin po pala. Oo, yun din talaga yung mga gusto kong type ko na mga So, bonus na lang yun, napabila ka sa kanila bukod doon sa ano. Oo. Saka enjoy din namin yung friendship, yung grupo. Maganda rin namin yung samahan namin. Tulong-tulong lang ganyan. Pagdating sa mga breeding naman, nag-share din kayo kung paano. Once in a while, bibisita kami sa farm ng isa. Halimbawa, duluwas kami na bibiyay kami rojas, sundo kami lahat buong grupo. Tingnan namin kung anong meron, anong bago, na bloodline, sistema, etc. So, we learn from it. Tapos pag nakita-kita kami, lagi kaming kwentuhan, nagko-compare notes kami, ganyan. Brainstorming. Nagbe-brainstorming, yes. Ano bang, kasi hindi, sabi ko kasi may mga challenges, kahit naman dito na kami. Once in a while, talaga may problema pa rin eh. So, minsan, doon na namin ginasangguni sa grupo. Tatanong, ano nangyari sa'yo? Bakit? Ano kaya nang nangyari sa akin? Ba't naging ganito? Ganyan. Yun ang maganda rin kasi Oo. sir, kung may grupo ka eh. Yes, dapat. Kumbaga, kasi kung may grupo ka, pag nagkaroon ng problema, may malalapitan ka, which is minsan, hindi pa nararamdaman ng ibang grupo. Pero yung isang kagrupo mo, nararamdaman na. Napiprevent. So, pwede mo na siyang i-prevent kung in the future. No? Yes, tama. So, since sir, grupo po kayo ng Team Escolin, naisip niyo po ba sir na mag-angkat or kumuha po ng mga imported lines? Honestly, ako personally sa ngayon, mukhang satisfied pa ako sa kung ano yung meron yung grupo eh. Siguro sila Sir Mart, alam ko lately o last time nagpaparating. Siguro na, may kanya-kanya naman kasi kaming purpose, may kanya-kanya kaming goals. Sa ngayon ako, okay pa naman ako sa dito. So, nag-share din po kayo ng mga lines. So, Yes, if ever of na course. may mag-aangkat imported po ng manok, pwede rin pong i-share sa Team Escolin. What do you mean? I mean, di ba, ang gamit niyo po is Escolin. So, kung if ever na meron po sa grupo ninyo na kukuha po ng imported lines, Tapos i-infuse namin dito sa amin. Oo, walang problema. Open naman kami. Open naman. Kailangan ito lang maganda ron. Bawa, kumuha si Bert, halimbawa na importer, try niya muna. I-breed niya. Tingnan niya kung okay, resulta. So pag okay na, tsaka niya i-offer sa group. Pero try niyo itong ganito, ganyan. Maganda sa ganito yan. So medyo yung research and development, R&D, tsaka yung trial and error, minimize mo na. So medyo, kumbaga tried and tested na yung bibigay sa'yo. So huwag mo ilagay sa ganitong bloodline yan, dito lang dapat. Mga ganun. So, yun, ganun tumatakbo yung yung grupo namin. Yung bulik mo dito, Sir Mo, ano bang nito, composition nito? Galing din sa mga eskulin yan kay Sir Martin. Minsan may build kami na Martin Marlon. Ganon. So, nagpapapuro ako niyan. Tapos yung mga anak, sinalagay ko sa kung saan-saan. Sa Sweater Boston, Sweater Gilmore. Tapos yung lately nga nakagawa kami muff. Paano ba napapalabas yung saan ba kinakross yung yung map? Paano ba napapalabas yun? Nilagay lang namin sa bulik yun eh. Ganun lang ginawa namin. Kasi gumawa rin kami ng parang dalawang family, tapos pinag-cross towards each other namin sila. Yun. Pero dapat sa babae, mas malakas ang chance na lumabas yung bulik yung anak na, na balbas. Yung anak na lalaki kung inahin niyo may balbas. Or both, mas maganda kung pwede. Halimbawa sa 10 pirasong itlog, ilan yung talagang lumalabas na ganyan, na map talaga? O Pag babae, pag nanay ang siguro mga 60 to 70%. Oo. Di ba pinapakita mo, boss mo, na parang si Santa Claus? Yung bully. Nakakatuwa kasi iba sila, pero yung talo nila, yun din. Saka maganda fighting sila na medyo pagka may timing. May timing yung palo na, hindi yung sagasa na palo ng palo. Saka napansin ko, boss mo, marami ka diyang ngayon, Boston Black. Kasi rin niya kasi nga may demand talaga. Galing din Escolin yan. Of course, so Boston and Black ni Sir Martin, pinagano lang natin. Kasi dami ring bumibili previously, then the following year, nahanap nila. So ibig sabihin,
So, magagaling din naman ako eh. Nabibilis ang paa. Nga, bali, dahil na pasok mo yan, paring Ricky. Ano ba mga linyada ng Team Iskulin mo? O sa inyo na lang. Yung akin na, I can't speak for everybody. No? Sa inyo na lang siya, sa inyo. Dito, ang dala ko dito sa mga Pure Force sweater, Boston, Gilmore's, and mga pure na Joe Sanino White, of course, Bulik, and Gray, gold. Yan. Gold tayo kanina. Tapos usually mga crosses lang naman namin. Sweater, ilagay namin sa Boston. Sweater, ilagay namin sa Gilmore. Boston, ilagay namin sa Gilmore. Then sila, yung two-way na yun. Yung sweater Boston, kakross namin sa mga off-colors. Na gold, na bulik, na puti. Ganun lang ang simple breeding namin dito. Yung sa Nino White mo, bago lang ito. Dati na yan. Dati na ba yan? Kung may kwento yan eh, kasi galing na niya kay Willie Jim at kay Sir Martin. Oo, ngayon, for a while, past mga 2 years siguro, medyo nawala kasi inahin yung mga puti eh. Nung nagba-battery type pa ako na breeding, nandun sila lahat. Nagkaroon ako ng incident dito, merong parang tumira dyan o umatak na musang. Oo. Sa gabi yun, eh. Siyempre, ito nakabattery, nakakulong lahat ng inahin, sama-sama. Sa gabi, nakita yung kulay puti. Kasi kitang-kita. Oo, yung iba medyo dark din sila, hindi sila makita. Yun ang unang inatake. So, in short, naubos yung mga inahin ko, kaya medyo nawala for a while. So, ngayon ko lang ulit, nakakuha ulit ako ng mga bagong materials kila Willie, kila Sir Martin. Pinadami ko na naman yung mga puti ngayon. Ibig sabihin na, boss mo, maraming predator pala dito. Tulad niya na nahuli dyan. Oo, yan. Yung tawag dyan, bayawak. Bayawak. Sa mga sisiw naman yan. Sa mga sisiw. Oo, kaya kailangan... Predator yan. Kaya kailangan yung sisiw, yung range, yung barn. Lalo na pag mas maliliit pa sila, may bantay. Advice ko lagi sa mga instruction ko sa mga boys. O kung matutulog kayo sa tanghali, tabihan nyo. Sabi niya, may folding bed sila, dyan sila natutulog. So isa yan sa Even sa mga gabi. nagiging struggle nyo minsan ng farming dito dahil maraming wild dito sa lugar nyo. O, hindi may iwasan eh. Hindi na iwasan. Oo, yun talaga eh. Kasi Habitat. hindi mo naman pwedeng ilagay sa city yung mga sisiw. Lalo namang dilalaki. O, kailangan mo rin ilagay sa medyo may pagka-wild din ang dating. Parang close to their natural habitat. Ano ba yung mas sa'yo, mas madali ba yung battery type? O yung Mas madali in terms of identifying the bloodline. Yung kasi itlog mismo sa tapat ng inay na mas madali mo i-mark. Tapos yung pag-manage ng pagpapaupo, mas sigurado ka na sila talaga. Pero pag marami, mahirap na rin eh. Yan palang purpose niya. Pero ang pinaka disadvantage kasi niyan, bugbog talaga inahin. Parang max of 2 seasons mo lang magamit. Paano kung precious materials mo yun? So ngayon, paunti-unti na kami umaalis dun sa battery. Next year, ewan ko baka hindi na namin gamitin. Magpe-pen na kami. The traditional flock mating. Kaya kailangan isang pen, magkakapatid yung inahin. Para yung madaling isang marking na lang yun. Considered lahat ng anak yun, magkakapatid na lahat. Oo. Kasi isa lang naman yung broodcock na sasampa sa kanila. Dito sa Taxman Game Farm, Sir Mako, ano yung mas prepare mo dito? Yung battery type or flock mating sila? Lately, papunta na ako dun sa flock mating. Pa-flock na kayo. Okay. Tapos matanong ko rin sir mo yung iba, di ba? Bukod sa kila Sir Biboy, may mga linyado, di ba? Pag nakita yung white kelso, Biboy lang, mga ganyan. Buti kayo sir mo, wala pa kayong mga tinatawag ng mga Signature. Signature. Marami kasi kung ano meron kami dito, meron naman sa dami na nagpa-farm eh. Puro yung bulik natin. Yung bulik Parang bagay. medyo nare-relate sa atin. Tsaka yung, ano ba to? Yung Boston Black natin, yan. Yung medyo, kumbaga sa carrier natin eh. Bakit pa pinagkakaguluhan ng bulik? Hindi ko alam. Ako kasi may kilig din ako sa bulik eh. Medyo gusto ko rin talaga yung bulik. Nung umpisa pa ako, di pa ako nagbe-breed. Bumibili ko manok. Mas hinahanap ko makulay bulik. Hiyang sa akin eh. Mas madalas ko maipanalo. yung may balbas. Wala pang balbas sa bulik. Oh. Diba kahit nung nagtsatsyanggihan pa tayo pre, halos lahat pag nakakita ng bulik, ang lakas ng bulik din. Tapos sa ibang farm din talaga. Off color kasi, tsaka siguro isa sa mga factor, lalo na pag stagan, yung off color minsan hindi kilala ng mga stag kasi bata-bata pa silang manok eh. Nagigirian, alam mo yung gigirian, nakakalamang yung off color. Yes, sa pagkakalan nilang babae. Gigirian nila, yung isa naman intention naunahan. Kailan mo naman sa stagan, pag nakauna ka ng isa, dalawa pa. Lamang doon. Lamang na lamang ka na. Bulik. Okay, Yung pag sinabi bulik, kay Ronnie Magbaron. Yan, Ronnie Doon ka rin Magbaron. kumukuha ng mga materials. Hindi. Kay iskulin na ako. Sisuli talaga. talaga. Saka magagaling yan. Marami magaling sa bulik. Diba?
Kasi yung Pinuntahan natin. last farm na pinunta, yung sa actually, Pangasinan, no, bulik din. Actually, sa Bulik, ang kilala ko talaga, Frank Berin. Ayan, yan. Tapos Galing Bacolod yan. Ano na, si Doc Magbalon yan. Makbalo. Tapos si Lito Guerra, yung mga ano ko na may Bulik na. NUDC. Yan, Oo. Yung pinunta natin, Si- pangalan nila doon, may Smart, may Batman. Kaya ganun. magbago. Ronnie Makbalo. Minsan kasi, ibulik na lang yung kulay. Tapos, in-explore nila sa ambla. May laman na sweater, may mga hatch. Pwede mong taguan kasi ang Bulik. Oo, parang ganun. Galing ano. Palitalisay, ganun din yung iba, tinatago O, nila. lalo na ang gray. Matapang ang dugo ng gray sa color. Dominant. Mapababae o lalaki yung gray pag pinag-cross mo. Gray sa pula. 70 to 80% kulay gray yun. Halabas nun. Yung mga grace mo dito, sir, galing po ba kay Sir Birchie din yung mga grace? Oo, sa amin kay pinaka-origin ni kay Sir Martin. Sir. Ano yan, Harold Brown yung pinaka-original. Harold Brown Gray. Ang pinaka-pure niyan. So, sa totoo lang, pag nakita mo yung Harold Brown Gray namin, medyo hindi mo magugustuhan. Medyo may pagka-old school siyang manok eh. Medyo nakayuko, tapos Itimang pa. green legs na malaking palong, straight comb. O, tapos mabuhagag ang balahibo. Pero, may karakteristik kami nakita sa kanya na tapos pag nilagay namin siya sa mga sweater Boston namin, iba na. Parang nagninik siya or something. Gumaganda, gumagaling. Kaya minimaintain namin yung gray namin na yan. About sa ano pala, Sir Mau, sa vaccine program. Kasi may kakilala ako na minsan pinagtatalunan namin yan kasi may edad naman na. Sabi niya nung unang panahon nga, hindi naman uso yung mga bakuna na yan. Pero bakit ka nagbabakuna? Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, syempre, para prevention is better than cure. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya, Sir Mau, ano yung stand niyo dyan? Hindi kasi nung unang panahon nga walang gamot eh. Sa tao usok halaman lang. Lahat ng nandiyan sa halaman. Kaya lang, Hindi nga, bubugahan na si kung baka nung time na yun effective yun. Kasi nga hindi pa ganun kadami yung cases ng mga spirochetes and mga sakit sa hayop. Ayun, totoo, hindi pa active. So, okay pa yun. Kaya lang nag-iba na yung panahon eh. So, subukan mong wag magbakuna tapos katabi mo yung farm na may exposure sa lahat ng ganun. Baka, di ba? Ubus yun. At saka mahirap i-cure yung virus. Kaya ang most of the bakuna, may mga vaccines sa bacteria, di ba? Ang wala ba yung coryza, bacteria yan. So, yung mga virus ng mga live, yung mga bird flu, yung mga Newcastle, mga NCD na yan. Puro yan. Ang hirap yan. Kasi virus siya. Sabi nga nila, walang gamot sa virus. Meron prevention. Tapos, pwede mo yun. Kung may self-healing na may immune system yung paano kung sa dami niya, di mo na kayang monitor. So, pinakamadali talagang paraan, vaccine. Oo. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng walang bakuna. Ito pa, Sir Mau, kasi medyo may nagba-viral dito ngayon na kasi nag-post siya, parang, hindi ko alam kung talagang bet siya or something. Kasi ang stand niya, so kung yung isang farm nagbakuna, ikaw hindi naman maapektuhan yung farm mo. Isip ko lang, live vaccine yun eh. Nag-comment ako, Sir, sure po ba kayo sa sinabi nyo? Na pag yung isang farm nagbakuna, tapos ikaw wala kang bakuna, hindi maapektuhan kung katabi ka. Managala rin yun. Hindi, di ba? Indirect. Maybe indirect. Hindi ganun ka-direct. Pero most probably, lalo na kung ang virus is airborne. Airborne eh. Dilip pa rin ang hangin niya papunta sa kamanukan. May chance. So again, prevention. Mag-prevent ka na. Kaya hintayin mo ba bang tumama bago ka mag-challenge vaccination? Wala na, Mas malaking gastos yung Magbabakuna ka na, magagamot ka pa. Sisiw pa lang, baka na. Magkakaling ka rin sir ng mga Kailangan. sisiw pa lang. Yes, as early as 3 weeks, kailangan ng culling. Kasi pag hindi mo ginawa yun, ma-overcrowd ka. Culling is a process of quality control. So, nagbi-breed tayo para lumabas yung quality. So, syempre, lahat yan, pag binabugan mo na itlog, pinapisa mo sisiw, hindi mo naman lahat yan goods. Talagang, kahit siya naman production yan eh. Lahat naman ng production may reject eh. Alisin mo yung reject as early as you can detect. Gastos din talaga yun. Oo. Saka may mga dyan, may mga production ka na walang masyadong value. For example, yung process na babaeng kapatid. Hindi mo naman pwedeng gawin o ibenta materialis yun. So as early as inaalisan namin. Para yung crowd lumiit. Mas maliit sila doon sa lugar nila. Mas konti sila sa lugar nila, mas makakaikot sila. Mas may space sila. Malaking space. Mas healthy. Mas healthy silang lalaki.
Yun. Ano, weeks pa lang. Pagkapisa ng itlog, mga ilang weeks? Mga 3 weeks. Pwede ka lang magkalig nun. Kung mayroon ka nang makita na ito dapat legal. Unang-una doon yung mga, pag nakita mo kasi gender, pag lumabas na yung balahibo niya, nakikita mo na yung mga babae. Tapos yung mga babae na yun na hindi naman siya kailangan gagamitin for breeding materials, alisin mo na yun. Since marami tayong subscriber at follower ng mga baguhan, Sir Mau, ano po yung mga parang kategory nyo para malaman kung ito is for culling? O yun nga, number one, as early as sa gender, na hindi naman siya babae, na hindi pa matigas, alis. Habang lumalaki, yung mga mahihina, Alis na kagad. umutsak ang konti ng pakpak, medyo hindi kumakain, Kita kagad ba yan? papayat, alis. Yung mga maliliit. Makikita mo yan. Yung maliliit, oo. Kada vaccine mo, kasi almost every week, babakuna ka. Obese. Isa rin yun, pwede rin alisin yun. Oo, kailangan lahat na sobra at kulang masama eh. Dapat dito lang tayo sakto Talagang lang. matibay talaga. Yeah, maayos. Maayos. So, ganun ang ganun. Pag lumakad ako dyan, sa range, tuturo ko lang, alisin mo na. Minsan yung tagapag-alaki, di mo na maiwasan. Sabi, may attachment yan emotionally. Aawa siya eh. Aawa. May mga bago kayong mga pinoproduce ulit na mga bloodlines or Basta galing lang din sa Team Esquilin. May mga bago dyan, yung mga puti, binalikan ko. May bago si William yan, mga white chocolate. At saka yung kay Sir Mark, yung possum sweater. Uy, ganda. meron tayong kuha ng possum. Pinopropagate namin ngayon. Magagandang manok. Before wala masyadong possum, no? This year lang ako nag-breed. This year lang. 5K lang sweater namin nun. Kagandahan ngayon kasi maraming harvest. So, may yung mga viewers natin dyan sa mga gusto. Yan, nag-out pa rin ba si Sir Mau? Oo naman, welcome naman. Lagi naman tayong into commercial. Magkano naman yung mga presyoan ng mga natin, Sir Mau? Yung battle bags natin is 7,500. For breeding materials, na pure, 20,000 yung broodstag, 10,000 yung pullet, then 35,000 yung trial. Okay. Nag-out ka rin ba ng mga useful it? Pwede naman, oo. Kung wala siyang gamit, yan. How about yung day old? Yung Ay, hindi po. hindi ko po nag-ano. Mahirap to, wala akong quality control dun eh. Pero minsan, Sir Mau, since farm naman siya, pagka, syempre, marami tayo dyan yung mga, yung ibang hindi maka-afford, meron ba silang way na para yung pahulugan system, yung mga ganun? Ay, Parang hindi. yung unti-unti nila babayaran. Hindi ko masyadong hindi ko masyadong feel yung sistema na yun. If it works to somebody else, sa mga iba, we respect them. Pero para sa akin personally, Sa system mo, no? Hindi. nakakatakot kasi nga yun, nagka-quality control kami. Saka sabi ko, may challenges along the way. Baka mamaya may commit ko na tong mga tapos may ka-problema. Hindi ko ma-deliver. Sira naman ako. Sira yun. Ayoko naman ng ganun. Mahirap. So gusto kong dyan, pumili ka, available. Ang tawag mo dyan, where is as is. No? Kung ano nandiyan, what you see is what you get. Doon na lang tayo para wala tayong... Pinakagusto ko pa nga sa lahat, sila yung pupunta rito, sila yung pipili. Kasi minsan may buyers na di mo maiwasan, mga OFWs. Sila mismo. Nagpapapili sila. Ayun sila magsasabi siya, boss, pilihan mo nga kami ng Oo, yun. okay na ganun. Pag walang chance, talaga tinutulungan ko Pero pumili. pag meron silang representative, Yun, may tao. Padala ka na lang ng tao, boss, para sigurado. Mas mainam pa rin talaga yung mismo sila, no? Ngayon, kung merong ibang, if we're saying no to pahulugan system, tapos, kung may ibang way, yung iba nag-ask sa amin, tsaka nakita nyo naman sa expo, naglalabas kami ng mga baby, instead of stag, baby stags, instead of 6-7 months, mga 2 to 3 months. para mas mura. So, doon na lang sila. Pero pag sa farm, hindi kasi magugulo naman yung range ko pag doon sila pipili. At least sa expo, nandiyan yung mga available, sa mga cage. Hindi lang kayo dyan. na lang Saka biosecurity kasi pag Biosecurity. Hindi pwedeng pasukin labas-pasok doon sa range. Oo. So, yun lang. Para makita din. Naintindihan din naman natin yung gustong-gusto lang talaga magkaroon ng manok. Bloodlines natin. Kaso ito lang din ang budget. Naintindihan din natin yun. Kaya sa mga kaibigan natin na kung sakaling merong gustong manok or sumilip dito sa farm, open ba ito kunyari? Gusto na sumilip dito or bibili sila? Saan kayo pwedeng kontakin or baka may Facebook kayo, Facebook page, pwedeng pabigay po na. Welcome naman lahat bumisita. No? Ang request namin, mag-set lang ng appointment. Para expect namin, sigurado may mag-assist sa kanila, wala man ako dito. Pwede sila tumawag kumontak mo sa Facebook page ng Taxman Game Farm. Kaya siyempre, bago tayo magtapos mga kaibigan, meron din tayo
tayong siyempre, di ba? Meron din tayo ipopromote na ang Team Pausbong, hindi lang tayo basta nagpa-vlog na rin. Siyempre, ang Team Pausbong medyo Level up. level up. You know, why, brother, Mau? Kasi ang Team Pausbong kasi, nagbebenta na rin tayo. Okay. Kaya, kasama natin si paring Kiki na nagbebenta na rin Ayos yan. tayo ng galvanized cage, Yan. incubator, hatchery, at siyempre yung mahiwagang lambat. At siyempre, may dagdag pa, sabihin mo nga, Utol. Dahil kapag kayo po ay umorder ng maramihan, etong pinakamaganda sa lahat dahil mismong Team Pausbong ang magdi-deliver ng inyong mga in-order. At higit sa Sana pala lahat, naka-order ah. may chance po Sabi niya. kayong ma-promote or ma-feature sa aming vlog. Nice. Galing. Kahit backyard dyan, no? Tsaka Kahit farm. Oh. Di ba, paring Daphne? Katulad nung na-deliveran natin from Pangasinan, di ba? Kinabukasan, Quezon. Pumunta kami doon, Sir Mau. Bumili sa amin. Kami na mismo nag-deliver. Binlog nyo. And na-vlog pa rin natin. Galing. Sa isang araw, yun. Masaya yung ginagawa nyo ha. Multi-purpose ha. Di ba? Nag-enjoy ka na. Yes. Habang bumikita ka. Hindi ka nga. Work smart. May content ka pa. May content ka pa. Tama. Masarap yun, Master Wing. Mas meaningful yung ginagawa nyo. Yung dinilibiran natin sa Taal, na pababa. Yes, katulad yun. Diniliberan namin. Talagang may challenge. Saka ito pa. Hindi man kami talaga biyasa sa pagmamanok ang Team Pausbong. Walay mo si parang Kiki. Si Kiki talaga nagmamanok lang kami. Nagsisimula pa lang kami. Kumbaga, isa ito siguro sa maliit na ambag na alam naman natin ng promotion na baka makatulong kami sa pagpo-promote. Correct. Di ba? Sa ng maliliit na farm o malaking farm. Tsaka kayo yung magiging tulay. Makonect-connect po sila eh. Yung mga dapat magkakonekta kayo yung link. Oo. Kaya sa mga kaibigan natin, sa mga gustong bumili, yan. So, supportahan natin. I-message nyo na kami sa kanya-kanya. Kay paring iVlog Moto, kay paring Kiki, Kuya Ricky, Yams at Kevin Castro. Isa lang sa amin na message mo, parang iisa na rin kami. Ayos.